No, so mao na nga tingali more talks have to be done between the plaintiffs in this case and ang kadang mga lumulupyo. Kay para di man gusto ta og gubot nga pangguba. Gubon ang balay, gi-force pagguba ang balay unya. Ngay mga untoward nga mga incident, labay og bato sa panadiha no, kuyaw kayo. So we always want a peaceful settlement, amicable settlement no. What I was always telling in all my interviews nga naapa man ni kasugod sa mga korte. So mas mayo unta nga ato sa ning ipa-desisyon sa korte before ta mohimo og action no. And I hope mauna ang buhaton sa plaintiffs in this instant case as well as to negotiate further with the residents. Magstorya gud sila, magsabot gud sila kay para wa nay untoward incident, wa nay demolition mahitabo. It will be beneficial, it will be a win-win solution for the government, for the plaintiff and for the respondents as well as ang mga lumulupyo niya. If we can really postpone the demolition kay truth to be told, wa pa ni sila ka-identify. And that is also the obligation no, of the city of Cebu. Wa pa sad ta ka-identify og relocation area. Iniguman og demolish asa man sila padong. No? Na ba sila ilain yuta nga papuy-an, no? So actually this is one of the conditions nga in the agreement between the owners of the property and ang lumulupyo nga to identify first a relocation area. Kay lisod gaayo imong gubon asa naman padong. Nago ni mga pamilya, na mga bata, di ba? Na mga trabaho. So unya pila ra may ayuda if ever na mahatag ang Cebu City of Cebu, no? Nga mangabang pa sila. So mas maayo gyud nga to give us more time to look at a solution. Kung di na magid ni ma-solve ang problema, ug di magid sila maka-amicable og settlement, then the city will have to come in and step in. Unsa man nato ning problema? Unsa nato pagsulbad sa problema? Labi na gyud sa relocation.